Sa wakas, may gumalaw rin sa second half ng off-season. OKC Thunder will trade Lu Dort. You heard that right. Ang kanilang All-NBA defensive wing. Ang player na matagal na sa kanila. He will go to the Atlanta Hawks. 3-team trade nga yung nangyari. So, makakakuha ng 3 future second round picks yung OKC Thunder. Then, ang kasama sa trade is ang Dallas Mavericks. Ibibigay nila si Ryan Nembhard sa Hawks. At ang makukuha ng Dallas Mavericks, ang number 1 overall pick na si Zachary Richache. Damn! Ang bilis sumuko ng Hawks sa kanilang first pick. Kaso, yung batch kasi na yan is choppy talaga eh. Walang clear number 1, walang generational talent. Malas nga ng Hawks that time eh. Pero ngayon, iba na yung binibuild nila after the post-Trae Young era. Puro mga defensive player yung nasa roster nila. You have Dyson Daniels and Nickeil Alexander-Walker. Parehong most improved player ng magkasunod na taon. Grabe, good luck na lang sa mga guards ng kalaban. Sobrang solid ng perimeter defense ng Hawks. What more kung magka-chemistry tapos mag-press defense, man rotation, grabe lang. So, bakit nga ginawa ito ng OKC? Kinuha nila yung team option ni Dort worth $17.7 million para maging 3 second round picks and a massive $17 million trade exception. Kasi imbis na mawala sa kanila nang walang kapalit sa free agency, transform nila into flexible assets. Tsaka pansin nyo yung move ng Thunder. Sa kabila nila binabato yung mga player nila eh. Si Wiggins sa Hawks, si Joe sa Pistons, puro Eastern Conference, which nga naman. Bakit mo papalakasin yung mga ka-conference mo? Like, alimbawa, trinade nila si Dort sa Lakers na ayun yung rumor eh. And gusto din talaga ng LA. So, lalakas yung Lakers in terms of their defense. Tsaka, pag nakaharap mo sa playoffs, di ba? Ito, tsaka ka mag-worry kung makatapat mo lang naman yung mga former players mo sa NBA Finals. Kaya pag sa West nga, edi, nahirapan pa kayo. Opportunity na rin ito para kay Dort na magkaroon ng malaking extension kasi hindi niya nga ito makukuha sa Thunder. Ang laking tulong niya sa Hawks, championship DNA, and yun nga, yung defense sa sobrang higpit. Tsaka floor spacer din naman siya sa offense. Hindi mo pa rin pwedeng iwan sa 3-point distance. What a win para sa Hawks kasi ayaw din naman nila talaga kay Zach eh. Tapos meron pang Nembhard na kasama. Dagdag depth sa kanilang roster on the point guard spot. A steady playmaker who takes care of the basketball, reads coverage well, and provides high-level insurance as a backup point guard. Nasa history books din siya kasi na-break niya ang record ni Jason Kidd sa Mav with 23 assists noong April. Para naman sa Dallas Mavericks, malay mo biglang umusbong yung laro ni Zachary Richache sa kanila eh. Tapos sakto pa sa timeline ni Cooper Flagg, magkasunod lang eh. Andyan pa rin naman yung upside ni Zach bilang athletic wing. Ang tindi rin pala ng Mavs no, kung totoosin. Move on na talaga kay Luka Doncic. Parang dinala lang talaga sa Lakers, tas biglang maayos na ulit sila mag-trade after mawala ni Nico Harrison. Parang alam mo yun, parang may secret mission lang siya na dalhin sa Lakers si Luka. So ayun, yes, matindi yung pagkawala ni Ryan for the Mavs. Pero they have Kyrie Irving coming back. Nakakapangsisi lang siguro yan kung ma-injured ulit si Kyrie tapos hindi mag-thrive si Zach sa Mavericks. Pero feeling ko hindi talaga magiging monster na si Zach eh. Andyan siya to just help kasi merong Cooper Flagg. Siguro from time to time mag-e-explode. Pero I think 10 to 12 points is enough and a big help para sa Mavericks. Kayo ba NBA fans, what do you think sa trade na ito? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye!